Halos 2 milyong kasapi ng Iglesia ni Cristo ang nagtipon sa iba't ibang lugar sa bansa upang lumahok sa isang peace rally. Ayon sa ulat, ang layunin ng naturang pagtitipon ay ipahayag ang kanilang suporta sa panawagan ng pagkakaisa at kapayapaan sa gitna ng mga kontrobersyang pumapalibot kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. Isa sa mga isyung binibigyang pansin ay ang mungkahing impeachment laban kay VP Sara. Ang usapin ay nag-ugat matapos ang Quad Committee hearing sa mababang kapulungan kung saan maraming Pilipino ang nagpahayag ng kanilang opinyon hinggil sa paggamit ng confidential funds noong siya ay kalihim ng edukasyon. May mga kontrobersyal na ulat na nagpapakita ng hindi kanais-nais na asa ng opisyal, kabilang ang mga pahayag na di umano'y pagmumura at pagbabanta. Dahil dito, maraming Pilipino ang naniniwalang mahalagang usisay ng ganitong pag-uugali, lalo na't may malaking tiwala ang publiko sa mga pinuno ng bansa. Gayunpaman, nananatili ang paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na kailangang ituloy ang impeachment dahil maaari itong magdala ng mas malaking kaguluhan. Para sa kanya, mas mainam na magtuon ng pansin ang pamahalaan sa mahalagang isyu ng bansa kaysa sa ganitong usapin. Ang rally na inorganisa ng INC ay sinasabing pagpapakita ng kanilang suporta sa pahayag na ito ng Pangulo. Sa kabila ng iba't ibang pananaw sa isyong ito, mahalaga na manatiling maingat at mahinahon ang bawat isa sa pagbibigay opinyon. Ang mga ganitong usapin ay hindi lamang tungkol sa mga personalidad sa politika, kundi tungkol din sa pagtiyak na ang mga pinuno ng bansa ay nagtataglay ng karapat-dapat na asal at pananagutan. Higit sa lahat, ang bawat Pilipino ay dapat manatiling mapanuri, mapagmasid at bukas ang isipan sa katotohanan. Sa halip na pagwatak-watak, magtulungan tayong lahat upang mapanatili ang pagkakaisa at kapayapaan sa ating bansa. Talang yung privilege speech ko, Jen. Sa kaugnay. DepEd din yun eh. Kasi manahon ng Pangulong Duterte, ang secretary si... Liling Briones. Yeah, Secretary Leonora Briones. Yes po, oo. Ba? Ano yun, talagang malaman. Sapagkat ang binabanggit ko doon, mga anomalya at katiwalian na nakapaloob doon ng halos 3 billion pesos na inaudit ng COA sa 3 magkakasunod na taon. Okay. Nagmula yata ng 2017, 2018, 2019. Aha. Akalain mong hindi man lang ni-repair sa committee. Punong-puno ng ano yun, datos eh. Aha. Yung ni-repair sa committee, yung manifestation lang nung isang miyembro ng Appropriations Committee. Nag-manifest. Okay. Hindi ko malaman kung saang rule kinuha yon na kapag nag-manifest ka, tatanggapin ng isang committee motu proprio. Anong ibig sabihin nun, Nelson? Motu proprio. In itself. Aha. Ibig sabihin nun, at sabi ko, teka, Mr. Chair, paano mo tinanggap na motu proprio ito? Hindi naman galing sa iyo to. Galing sa manifestasyon ng isang tao. Hindi motu proprio. Pero nagmamadali nga sila. lang, Motu proprio pa. Itong dalawang sinasabi ko sa iyo, nakabalintunaan, ito ang ginamit na dahilan para ngayon masabi na ang Vice President. Aha. Pag-aralan ninyo kung paano kanilang ngayon, kapag ako ay sinasabihan ko sila, at pinalilitaw ko na wag naman ganito. Ito po yung tuntunin natin. Sundin ang tuntunin. Sasabihin ng chairman. O diniraise ko ito, ano? Noted. Noted. Teka, Mr. Chair, I am raising this. Oo. Tama. For us to consider. Magdebate tayo. Aha. Noted. You have no right to raise a constitutional issue or a procedural issue because you are no longer A member of the this committee. Hindi ka na miyembro ng committee Tatanungin ito. ko siya, saan mo kinuwang basihan ito? Anong legal basis mo, Mr. Chair? Aha. Wala na akong mic. Hindi na ako wala nang boses yung Wala mic na. ko eh. Pinatay na yung mic. Opo. Doon kami nagkagulo pa. Tapos hinahanap po na yung opya ko, wala na eh. Yun na yung naging viral. Hindi ba? Opo. Ngayon, iniisa-isa ko ito, Jen. Kasi konektado eh. Konektado, pinipilit nating idiin sa kanila. Kaya sinabi ko nga eh, yung dalawang nagsalita, naipaliwanag po na itong malaki pong pagkilos na ito eh, kinakatawan niya po yung pinagsama-samang mithiin na tayo po ay magkaisa upang matugunan ang problema ng ating bansa. Hindi mo bababasa
Ilang milyon ba ang gusto mo pang makita Aha. para magising ka sa iyong pagkakaidlip? Kung hindi man bangungot yan. Sabi daw nung isang dating senadora ko, minority lang. Kahit na medyo marami ang bilang sa isang pagkakatipon, pero sa totoo, minority pa rin yung mga yan. Nananatili kayong minority? Nananatili niya kayong minority pa rin yung kung ang pag-uusapan ay bilang ng tao sa Pilipinas. Nakalimutan siguro ng dating senador na yun din. Opo. Yung napatala sa Biblia Aha. na ang kalaban niya 100,000 si Gideon, Kong. Buhay ni Gideon niya. O di, medyo kinakabahan nga si Gideon Opo, Alam mo naman ang kasaysayan nun. Nasa avatar mo yan, Nelson. Opo, Pinabawasan pa nga eh. Sabi niya, kaya lang si Gideon, talagang nasa panig naman ng Diyos. Ay, di ba? opo. Mandirigma Kaya lang, talaga eh. pumutao lang din. Ay, siyempre ho. Medyo May pakiramdam ho yan. kinakabahan din naman sapagkat 100,000 naman ang kalaban. Ang sa kanya naman wala pa yata 1/5 nung... Ay, yung bilang ng kalaban nila, Kong. Ngayon, gusto niyang dagdagan. Oho. Sabi ng Diyos, masyado kang marami. Marami pa niya yan. Masyadong marami. Siguro nabigla sa, Diyos ko po, 100,000, ito lang po yung sa akin, 1/5 babawasan. Hindi, bawasan mo. Maraming kaparaan ang binigay ang Panginoon Diyos yan Kung di ako, sabi niya, o sige, sabihin mo sa kanila, yung gusto nang umuwi, pauwiin mo. Nung sinabi niya, yung sinong gustong umuwi, ang daming umuwi. Nagpunasan din, Teka muna. Tinatira pa. Marami pa. Okay na po ba ito? Hindi, testingin mo ba? Painumin mo sila dyan sa ilog. Kung paano uminom sila. Kapag ka uminom, parang aso, tanggalin mo Papauwi yun. na. Nabawasan na naman. Napakaraming umiinom, kumakahuli. Opo. Hanggang sa matira 300. 300 na lamang. Tama kayo, Kong. Oh, sabihin mo dyan sa kung sino man yung dating senador na yan. 300 na lang ang humarap laban sa 100,000 kalaban. Anong nangyari? Nagsitakbo lahat yun Tama kayo, Kong. So, hindi yung dapat maliitin yung maliitang bilang, Kong. Ano? Ba, ako sinasabi ko lang naman yung napasulat din. Wala naman akong ibang sasabihin. Ayun. O Nelson, Naghahamon naman yung isa pang senador. Dalawa na yan din eh. Meron pa ba? Babae yan sinasabi. Ito, lalaki eh. Magra-rally din kami, sabi. gusto ko mag-rally nga. Sa EDSA daw sila eh. Sige nga, magkaalaman nga tayo. Tignan natin kung kaya din nila. No? Diyos ko, kayo puro tangka kayo. Wala namang problema kung mag-rally ka. Meron nga Karapatan nag-react nila. din Kaibigan ko Opo. Kilala mo si Larry Gadon. Opo. Pinadala lang naman sa akin Opo. Pinadala sa akin. Hindi ko nababasahin, medyo... Pero sa gist niya, Opo. yung si Congressman Marcoleta, hindi mananalo yan. Ganun ba sabi? Hindi mananalo yan kasi kung ibig niya kasing sabihin, akala niya siguro wala na ako sa panig ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, opo. Hindi ko nga alam kung bakit niya sinabi yun. Kasi kanya, pag sinabi mo yung mga kay Duterte, hindi kakayanin yan Maswerte na yan kapag yan ay nakakuha ng boto na 4 na milyon. Kasama na ang iglesia. Itong analysis niya, tingnan mo kasi yung dating chief ng police, PNP, General Eliazar kanya. Opo. Yan, sinuportahan ng iglesia. Tingnan mo, umabot lang siya ng 10 million. Opo, Eliazar, tama Di kayo. ba? Opo. Last elections po Hindi ba si Larry Gadon, palagi niya sinasabi, bobo kayo Opo, totoo yun. Doon sa sumikat Alam mo, lumilitaw siya yung bobo Kaibigan ko ito Totoo po, totoo. Last elections lagi kayong magkasama rin yan. Kaibigan ko naman yan. Hindi ko nga malaman kung bakit siya nagsalita ng ganito. Opo. Ngayon, napatunayan ko na bobo siya. Sinabi niya 4 million. Hindi pala marunong sa math Hindi niya nakakita, may zero yun 40 million yun. Ganun 40. Iwanan natin yan. Tama. Di ba? Di ako naman, minsan, alam mo minsan, si Atty. Larry Gadon ko ngayon, unawain na lang natin ko. Hindi, bakit? Bakit niya ikukonclude na? Bagamat hindi niya sinabi ron. Bakit? Opo. Ibig ba niya sabihin si Pangulong Marcos galit sa akin? Hindi totoo yun. Opo. Baka hindi niya alam,
Siya kapag ka nakita ni Pangulong Bongbong yan, maraming pagkakataon magkakasama kami, hindi man niya pinapansin yan. Ganun ho ba? Oo, maski na nung nangangampanya kami, maski na ngayon. Si Pangulong Bongbong, alam ba, nagkita kami sa isang piging o kaya sa ano. Pag nakita niya ako, magagano, pupunta, nagbubulungan kami. Oo. Baka halimbawa, isang araw magkita kami. Halimbawa, Albi, bubulungan ako halimbawa. Huwag mo na ikang pansinin si Larry. Bakit? Kalaban ko ba ang Pangulong Marcos? Ay, hindi. Wala akong sinasabi laban sa... Nakita mo yung rally na yun, sinuportahan pa nga natin. Ibig sabihin, binigyan natin ng diin na yung kanyang opinion tama. Tama po yun. So, Tama. paano mo sasabihin na tayo'y laban doon sa opinion ng Pangulo? Yun nga po ang hindi matanggap ng marami kong Yung opinion niya sa atin ay tama. Tama. Kaya naman Pero talagang sa tama mga ko. kasamahan niya, mali yan. Baka siya'y magalit ngayon kaya, ikaw naman kanya ganun. Bakit sinabi mong 4 million? Hindi mo bakit? Kalaban ko ba si ang Kadante ang tawag sa akin ng presidente? Kasi nga, kaya ako sinasabi ito, minsan nabubulungan ako. Nung magkita kami sa Papi, yung kanilang anniversary. Po yung mga yung publishers. Opo. Nagsabi niya, nakita niya ako sa audience. Kadante is here. The defender of congressional traditions. Yes. Alam mo, Kadante, kanya, pinapanood kita. At masaya ako pag napapanood kita. Bakit sasabihin ngayon ni Larry Gadon na tapos nung ako'y bumaba, binulungan na naman niya ako. Pinagtulong-tulungan ka. Oo nga po eh. Mga ganyan lang naman ang dyan. Totoo. Ang iba kasi kung pinipersonal, kung kumot hindi kayo kasang-ayon ng kanila, akala nila, kaaway na kayo ng mga taong kanilang pinaglilingkuran. Baka magtaka siya. Umatras si Manong Chabit. Tama. Baka hindi niya alam kung ano yung binili ni Manong Chabit. Ba? Secret, di ba? Kayo po may binilin, Kong. Secret. Nabulungan din Baka magtaka siya. Akala niya 4 million. Hindi niya nakita yung zero na nakatabi. 40 ho yun. 40. Dito siguro mauunawaan na ng ating mga kabayan ko. Kasi aywan ko ba, meron ho pa rin mga... kakaunti na lang naman ko. Konti na lang. Itong mga bumabanggit na pumupuna. Hindi mo talaga mauubos yan. Totoo. We cannot please everybody. Eka nga, no? Di ba? Opo. Pero sagutin na rin natin ko. Baka para at least may tama naman yung ilang mga followers nila. Sabi nila, akala pa namin walang bahid ng politika. Bakit nagsalita si Kong Dante dyan sa inyong pagtitipon na yan, prayer rally, di ba politiko si Kong Dante? Ganun ho ang kanilang insinuasyon, Kong. Paano ba natin sasagutin yung punto nilang yon? Then, siguro hindi nila napakinggan kung paano ako in-introduce. Yan, tama po. Sana maging sensitive sila. O, sana pinakinggan nilang mabuti. Doon po kanya, doon sa kawalan ng rule of law, ay ipapaliwanag po ng ating kapatid na abogado. Yan. Si Ka Edwin Sabala po yun, Kong. Si kapatid na Dante Marcoleta. Diyan ang partisipasyon ko doon, hindi bilang congressman. Opo. Nandun ako sa tawag ng pamamahala Opo. ng pagkakaisa. Naatasan ako na ipaliwanag ko yung parte na kung saan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mga proseso tungkol sa rublo sa batas. Iaambag ko yung aking nalalaman tungkol doon. Tama At sa po. dami naman ng nag-comment na positibo, na kung i-discuss ko ngayon, baka tatlong araw hindi pa tayo matapos. Tama kayo, Kong. So, dapat nakita nila, hindi yung aking pagiging congressman. Kaya nga pati yung pagpapakilala sa akin, hindi man lang binanggit na congressman. Para maunawaan nila na ang participation ko doon bilang gaanib Abogado. na abogado. Opo. So, kung hindi pa nila maintindihan yun, Kaya nga, bahala na po kayo. ang naging topic nyo doon, Kong, ay usapin ukol sa rule of law. Yung pagkapatupad ng mga batas. Ipaki-expound nyo nga po, Kong, yung punto na, ang impeachment process ay nasa konstitusyon yan, nasa batas naman yan. Bakit pa ang dating ba, parang sinasagkaan ba natin ng impeachment process? Hindi ba binanggit ko ron, sabi ko, ang Iglesia ni Cristo kahit kailan hindi tutol sa impeachment. Yun, tama Paano po, mo Kong. tututulan ang isang mekanismo na nakasulat mismo Opo. sa saligang batas? Ang impeachment ay yung proseso na nakalatag sa saligang batas kung merong problema Ayan. doon sa opisina
ng isang tao na gusto nilang impeach. Oho. Maraming impeachable officers. Tama po, Ang Pangulo, ang pangalawang Pangulo, Oho. ang mga Sa COA. ang mga miyembro ng independent commissions katulad ng COA, Comelec. ng Comelec, Yan, opo. at saka ng Ombudsman. yung ombudsman at saka yung civil service. Civil Service at ganun Commission, din opo. Oho. yung mga miyembro ng Korte Suprema. Yan, opo. Kung halimbawa, merong problema doon, hindi mo siya kaagad maaalis eh. Hindi mo pwedeng alisin. Halimbawa, dinimanda mo yung impeachable officer. Kriminal halimbawa. Hindi mo rin siya maialis kasi isa lang ang paraan para alisin mo siya. Ito yung impeachment. Ngayon, gusto kong ipaliwanag, doon pa lamang sa paraan ng paghanap ng di umano Opo. ay mga ebidensya para sa impeach, nagsimula nga sa mali eh. Ayun, oho. Isip-isipin mong susuriin mo yung confidential funds nang hindi mo naman sinuri yung iba. Hindi ba? Opo. Kailangan suriin mo rin para sa ganun makita nila na wala kang kinikilingan. Eh doon pa lang sa ginawa nila na tinarget lang nila isang opisina, labas doon sa... ang dami, mga 400 nga yung sinabi ko eh. Paano mo ngayon pananatilihin na yung ginawa mong pagsusuri at pag-iimbestiga ay walang pamumulitika? Dito nga magkakaroon ng bahid ito eh. Doon pa lang sa aspeto na yun. Hindi nakatanggap-tanggap yun eh. Oho. Pero hindi daw ba, Kong, yun ang avenue para sagutin ng pangalawang Pangulo, yung mga paratang sa kanya, ang proseso ng impeachment? Kaya nga, didalhin nyo sa komite. O pa tayo nilang dalhin sa komite? Bakit nagkukumahog sila ng dalhin kagad sa Senado? Ayaw na nila kasing madinig doon. Ayun. Kasi doon, masusi mong titingnan. O, may forma ba? Baka po, sa forma, madalhin naman eh. Pero pagdating sa substance, doon magkakaroon ng problema. Form and substance nga pala, tama. Dalawang basihan yan. Paano mo sasabihin? Ito, kailangan discuss natin siguro kahit konti lang. Opo, Kong. Ano yung mga impeachable offenses na nakalatag sa saligang batas? Oho. Ano? Ang alam ko, yung culpable violation of the Constitution. So, isa lang yun. May treason, may ganyan. Yan, Di ba? O, violation of the, culpable violation of the Constitution. Opo. Betrayal of public trust. Yan. Ang graft and corruption. Paano mo sasabihin at magkukonclude ka na halimbawa, graft and corruption yung ano nila. Opo, yung o kaya paratang. betrayal of public trust. Opo. Sinusuri pa lang ng COA yung mga papeles, yung mga records ng pagkakagasta ng kanyang opisina, nakialam ka na. Nakapending pa. Ikaw nga ang dapat ma-impeach. Kung impeachable lang yung mga congressmen, baka sila yung dapat ma-impeach eh. Nagkataon lang, hindi impeachable ang mga congressmen. Tama kayo, po. Sa reporter ang tawag. Isip-isipin mo, sinusuri pa lang. Yun nga yung ni-raise ko na issue. Meron po ba tayong katungkulan na tayo na po ang mangunang magsuri? Wala. Hindi nila masagot. Opo. Ngayon, kung hindi nila masagot, nag-switch ako sa Commission on Audit. Opo. Hindi po ba kayo lang ang opisina na pwedeng mag-audit? Opo. Meron pa po ba kayong kasama na sinabi ng Constitution na pwedeng mag-audit? Wala na po. Bakit po nag-audit ang good government? Kasi po, sinabpi na kami, binigay po, oo nga, bakit ninyo binigay? Yun ang tanong. Ba't hindi kayo sumulat sa House of Representatives? Opo. Marunong naman kayo sumulat eh. Totoo po yun, ho. At ikaw ay paliliwanag nila, eh. Halimbawa, Dear Chairman, Dear Mr. Chairman, pasensya na po kayo kung hindi namin kagad maibibigay yung inihiling ninyong mga records na gusto po ninyong suriin. Sapagkat kami po hindi pa tapos. Itong ginagawa po namin ay initial findings lang. Opo. Opo. At kung halimbawa sa initial findings po ay talagang nagkaroon po ng konting problema, ito po ay matatranslate into notice of disallowance. Ngayon, meron na naman pong karapatan yung opisina, sagutin po yung notice of disallowance. 60 days ang binibigay na Meron po panahon sa sa kanila. 60 days. Opo. Kasi po, yung pong ginawa namin na konklusyon sa aming notice ay appealable. So, i-appeal niya po, kasi nga confidential funds ito, i-appeal niya sa commission proper. Kung sakasakali pong
hindi na panagutan doon, pwede pa po siyang umakyat hanggang Korte Suprema. Ayun. So pinakikita po namin ang proseso na sa panig po namin, contestable po lahat ang gagawin namin. Wala pong conclusion. Bakit po kayo mag-audit? Hindi nyo naman trabaho yun. Pagkatapos sa inyo lang may conclusion na kayo kagad. At hindi na, ano, Anong klaseng patakaran po ito? Ito, palagay ko i-raise ko lahat ito. Kaya kailangan sagutin nila. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.